Magandang araw, Go Negosyantes! Ako po si Bam Aquino, ang mga kasama ninyong tutuklas sa mga Go Negosyo attitude at mga sikreto sa tagumpay ng mga small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go! Bibisitahin natin ngayong araw ang mga negosyante ng Bataan. At alam niyo po, din po namin na talagang eksperto sa kanilang produkto ang mga negosyanteng Bataenyo. Bakit po bang importante na maging maalam sa mga papasuking negosyo? Yan ang aalamin natin. Kaya naman, let's go! Alam niyo ba na ang Bataan ay isang tangway? Isang lugar na nakausli sa mapa, kaya ito napapaligiran ng tubig. Tama ba, Josie? Yes, Bam. Kaya naman ang una mong dapat puntahan ay ang Armando's Marine Product, located in Puerto Ribas, Balangas City. Hurry up at naghihintay na sila. Amanda, nandito tayo sa inyong paggawaan ng bagoong. Ano po ba yung ginagawa natin dito? Yung preparation for cooking, sorting. Pag sinabi ho natin sorting, hinihiwa-hiwalay po ba natin yung mga ano? Yung mga, may nakikita mga suso, mga isdang maliliit, inaalis namin yun isa-isa. Now, we were talking about itong mga shrimps ho natin na to, originally, galing Bataan ho yan. Yes. But dahil sa red tide, ngayon ho ay naka-storage ho siya. Oh, dito yung mga previous, yung mga naunang na-harvest before, nauna. Tapos in-stock namin sa storage. Then, kukunin namin, dadali namin sa Manila, then going back to Bataan bago ito-process ulit. Okay, so yung red tide ho talagang naging problema po yan para po sa mga iba't ibang establishments ho dito na bagoong o mga fish products, no? Oo, lahat. Kasi affected yung alamang kasama sa binaban nila or like sa red tide. Buti nga lang may stocks pa. Kawawa na pag wala na stocks, naubos na. Problema, yun ang problema namin. Problema, pero buti lang ho, nakapag-import po kayo ng stocks, ano? Alam ko po yung nanay niyo po, meron na po talagang tinapa business. Yes. Okay, paano nyo po naisip na mag-diversify sa bagoong? Nung biglang dumagsang alamang dito sa Bataan, para nainganyo ako yung opportunity na sabi ko, why not na magbagoong ako? Kasi ang dami, mura lang noon, walang kumukuha. And that was only 5 years ago po, no? Yeah, 2007. Oho, so ngayon po, you're already the supplier of a lot of restaurants na alam nating lahat. Paano po nangyari yon? Nire-refer ako, mag-inquire sila sa DA kung saan yung pwedeng maging supplier. Then para ako nire-recommend nila, nire-refer sa mga gano'n. Punta po tayo sa next stop. Ito naman ho yung Cooking area. Cooking area. Yes, cooking area. Okay. You're supplying now to 2 very popular restaurants. Pero yung interesting po dyan, magkaiba po yung kanilang formulation. Depende sa mga buyer ko anong hinihingi nila sa akin, yun ang binibigay. Sa isa, ako nagbigay ng sample. Okay. At nagustuhan mo nila? Nagustuhan nila. Yun ang ginamit namin. Doon sa isa, sa Chinese, sarili nila yon. May sarili silang mga ingredients na binibigay para ilagay namin doon sa bagoong nila. Nakatulong po ba yung pagiging BS chemistry po ninyo dun sa pagluluto ng bagoong? Oo. Paano nakatulong? Kasi yung mga ibang mga terms, lalo especially sa mga terminology na ginagamit, tapos yung iba na kailangan na yung mga sa mga heat, yung mga sa heat, yung mga kailangan ng ibang mga, lalo sa mga bacteria, at least familiar ako. Nung nagsimula ko kayo, naisip niyo po ba na ganito kalaki po yung negosyo po natin when we started the bagoong business? Nung una hindi, kasi kasi nung araw wala akong intention na yung magpenig sa ganong kalaki. Basta sa akin, sapat na magano ako na malinis sa paggawaan. Kumbaga sa lahat come into place ng mabilisan. Hindi ko na-expect na maging ganito agad. Ba't di po naisip na i-take ko itong risk na to and talagang palakihin mo natin yung negosyo? Siguro na-challenge din ako siguro sa sa nangyayari. Dahil kumbaga di ba pag nandun sa negosyo, alam mo naman meron na nandyan na sila, inabutan mo na. Yes. Kung kaya nila, kaya ko rin. Kung yung bagoong nila mas masarap din. Akin mas masarap. Okay, tuloy tayo sa Tama. next. Okay, Miss Manda, dito na po tayo sa last step. At ito yung pagtatakal na natin. Ano yung mapapayo natin sa mga gusto pong magsimula ng bagoong business o ganitong klaseng negosyo? Kailangan yung 100% pa yung time mo dapat nakatutok ka. Hindi pwedeng
yung iaasa mo lahat sa tao, dapat ikaw hands-on ka sa lahat ng ginagawa nila. Alam mo lahat kung paano yung patakbuhin. Nasabi niyo po ba na itong bagoong po ninyo ang pinakamasarap na bagoong sa lahat ng Bataan? Tama. O sa lahat po ng Pilipinas? Sa buong Pilipinas, sa buong Pilipinas. Ano po ba yung future plans po natin for your bagoong business po? Siyempre, more buyers, sana. Lahat ng mga malalaking sa tindahan dyan ay makuha, siyempre. Tsaka makapag-penetrate ako, international. Yung direktang ako ang magdadala. Shrimp paste from Bataan. Shrimp paste. Pupunta sa buong mundo. Perfect. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po. Ang negosyo ni Manda ay isa ng supplier sa 3 malalaking restaurant chain sa bansa. At hindi yan magiging posible kundi dahil sa sapat na kaalaman niya sa kanyang produkto. And of course, bukas din na nag-BS chemistry siya, kaya laging tamang-tama ang timpla. Josie, where should we go next? Alam ko maraming sakahan tsaka palaisdaan dito sa Bataan. Yes, Bam, that is correct. Very rich ang agriculture sa Bataan, mapasayamang lupa o yamang tubig man. Kaya bilisan mo na. Miss Milagros is waiting for you. Camila, Yes. gandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Dito ho tayo sa inyong pagawaan ng walis tambo. Opo. Ito po mismo yung, ano po bang tawag dito? Sa Tagalog, lasa. Lasa, ano? Pero sa English po ang tawag dito, Tiger grass. tiger grass. At ito ho, tubo po ba itong Bataan o hindi? Sa ibang lugar po ito galing? Catanduanes, Bicol ho yan. Okay. And for the past 25 years, doon po nyo ito po talaga sinesource to? Doon ho kami talagang mga for 1 year na panggamit. Pag summer, March, April, May, doon dumarating yan. Tapos i-stop na, naka-bodega na lahat yung stocks for 1 year. And ito na ho mismo yung pinaka-bottom part ng walis, ano? Yung pinaka-leaves niya. Pinaka-leaves niya, no? Okay. Kahit ho, kayo na ho yung may-ari ng paggawaan na to, gumagawa pa rin po kayo ng walis. Sobra po. Ako yung pinaka-leader nila na para mas marami kang matapos. Siguro ho, pag yung owner mismo yung gumagawa, talagang yung mga trabahador, mas Oo. naiengganyo. Totoo po yun, totoo. Pinagtatawanan nga nila ako kasi nakaalis na sila, nandito pa nagbibilang pa ako na oras hanggang bago mag-12. Kung may order kami, pinakakong tumatapos. Wala ho sa isipan nyo na yung, ako na yung boss ako na may-ari dito, dapat rumirelax na lang ako. Kasi wala ko sa isipan ko yun, basta ang isipan ko, pagsikapan ko na maging maunlad tong hanap buhay na to. Okay, ito ho si Marcos at ito yung first step po natin. Tama po ba sa paggawa ng walis? Opo. Ano po ba yung ginagawa po niya? Yan po ang first step na kung saan itatali nila yung walis. Ang second step, sila naman ang magdadahon, yung maglalagay ng design. Okay. So at this point ho, para nakabuo pa lang siya, no? Opo, Kahit ho yung pag-aalambre, pagkakalat ho, kaya ho ninyo. kaya ko po. Nung last March, nagka-order ako ng 300 pieces. Wala po yung mga tao ko. Ako yung nagtsagang tumapos. Ilan ho yung natapos po ninyo? Naka 200 ho ako. Ikaw lang mag-isa? Oo. 200! Tibay ni tita. Okay, ito ho yung pangalawang step po natin. Pagkatapos ho yung alambre, Dadahunan na ho. Yan ang tawag namin. ano ho ba yung pinakamahirap na step po natin dito sa paggawa ng walis? Actually, pare-pares lang mo yan eh. Pero ito yung pinakamahirap dahil kasama yung pagtali nila. Yung lakas ho nila kailangan na doon. Kasi pag hindi nila nahigpit na mabuti, wala hong tibay yung walis. Panay lalaki ho ba yung mga trabaho? Pati babae, kaya ho ito? Kaya ho. Kasi yan po yung nung wala sila, yun ang tinarbaho ko sa walis eh. Yung mga order ko. I see. So yung 200 hong ginawa ho nyo, lahat to, bawat step po, kayo po gumawa. Yung pinaka-quality ho ng isang walis, saan po siya makikita? Doon ba sa leaves? Doon sa pagbuka niya? Doon sa yantok? Saan ho ba yung quality ng isang ano? Actually po, from the beginning, mag-start po siya dito, tapos susunod to. Mamaya yung ikatlong step po doon sa pagtahi. Pero number 1, dapat maging pulido siya sa una. Kasi pag hindi mo naging pulido yan, ang tendency nun, apektado yung mananahi dahil hindi niya makakasundo. Nakapag-export na po ba kayo sa ibang bansa? Noong 1988-89, Okay. Korea po. Sa Korea, yung hinihingi ho nila pareho rin dun sa walis natin o iniiba ho nila yung ibang disenyo? style po. Yung sticker nila plain siya. Tapos medyo maiksi ang sukat ng handle. So mas mababa sila magwalis, ano? Okay. Experience is the best teacher, so make the most out of it. Yan ang sikreto ni Tita Mila. Ginamit niya ang karanasan para mapalawak ang kanyang kaalaman sa pagwawalis. Kaya naman, expert na siya dito. Nung nagsimula po kayo nung 1987, ano po yung naisip ninyo na pwede gawing
negosyo dito po sa Walis Tambo? Malaking bagay ang negosyong ito sa buhay ng mga taga rito. Kaya napilitan ako na ito ang maging negosyo ko kasi marami kang matutulungan. Dahil ito yung parang naging na-master ko. Sabi ko siguro pwedeng pasukan ko to. Kasi unang-una, alam ko na lahat yung kung paano siya matapos. Okay. Sabi niyo kanina, titingnan niyo pa lang, alam niyo na kung reject o hindi. Paano niyo po nagagawa yun po? Ewan ko, may gift ata ako dito eh. Okay, yun ho yung powers po ninyo. Ah, okay. Okay. Ano yung pinaka naging mahirap doon sa 25 years niyo dito sa paggawaan ho ng walis? Ito yung market. Dahil all over the Philippines na yung ano nila, yung competition. Paano niyo po nagagawa ng paraan yung competition? Tsaga-tsaga lang kasi itong lately, pag napupunta ko sa ibang lugar, nakikipag-usap ako sa mga tao na kung pwedeng magkaroon kami ng market sa kanilang mga lugar. Paano niyo po na-master yung paggawa ng walis? Hindi ako nagpaturo, titignan ko lang. Alam ko na yun. Okay. Sabi niyo kanina, 13 years old lang po kayo gumagawa na ho kayo ng walis. Paano niyo po na-develop yon? Sa paggawa ng mga Sa walis? paggawa, tsaka yung tsaga mo kasi ang ano ko, ayoko nang tamad eh. Kaya in-apply ko yun sa sarili ko. Hanggang gabi yan, gumagawa ako, hindi ako naiinip, hindi ako napapagod. Ano ho yung mapapayo po natin sa mga tao po na gustong magtayo po ng mga negosyo po ganito, mga pagawaan din po? Magsikap lang yung sipag at tsaga, lagi nandoon siya. Tsaka yung ambisyon na kahit pa paano, guminhawa ang buhay. Paano po nag-iba ho yung buhay natin mula dun sa pagiging magsasaka papunta dun sa pagiging entrepreneur ng mga kasoy para ho sa mga kasoy? Malaki yung pagbabago. Kasi nakapagpaaral ng mga apo, nakapagpaaral ng mga anak. Dahil doon sa medyo gumanda ang kita sa kasoy, nagkaroon ng mga sasakyan. Ngayon nga may treasure yung anak ko. Nung panahon ho na sinabi sa inyo, Tita Chayong, kailangan kayo matuto mag-processing at magiging entrepreneur kayo, hindi nyo ba naisip na, naku, baka di ko kaya yan, baka mahirap yan? Naisip ko, ganito nga sabi ko sa kanila noon, baka hindi namin kayanin. Kasi akala ko papakanin namin yung trabaho. Oho. Akala ko uupahan namin sila. Pero libre mo lahat yun. Pati pagkain, wala kaming health yung binigay. So nung panahon ho yun, hindi naman ho kayo nag-isip na, nako, baka maging mas mahirap yung buhay ng isang entrepreneur. Mas madali yung buhay ng nagsasaka lang. Naisip niyo ho yun? Oo, dahil hindi pa nga ako kami, kumbaga hindi kami nakaka-umpisa sa negosyo na to. Pag ang trabaho hindi mo pa hinahawakan, Oho. medyo kinakabahan ka dahil baka hindi mo kayanin. Oho. Pero palibasa yung tumulong sa amin, interesado silang matuto kami at matulungan. At 2 taon ho kayo tinraining. Oo, 2 taon. At yung kasoy natin, 2 klase ho yan. Isa yung biyak, yung ganyan. Yan ho, sa ano yan, sa mga factory, ang pasok ng okay. biyak na ganyan. Ngayon yung yaahin ko mamaya sa inyo, yun naman ang para pagkain ng mga tao. Yun na. Okay. Ano ho yung gamit niyan? Pagpunta ho sa factory, dinidurog ba yan? Dinudurog ho sila? Hindi naman. Sari-sari ho ang ginagawa nila dyan eh. Yung antipolo nga ho, ganyan din nilang ibinebenta, niluluto lang. Kaya lang yan ho, may kati sa lalamunan. Pero yung aming, yung ipatitikim ko mamaya sa inyo, wala. Yun ho yung pwede talang kainin ng tao. Oo, yun talaga ang special. Kasi ho sa supermarket, ang mahal ng kasoy. Oho. At saka hindi ho kayo makabibiling gaya ng aming product. Ito na po yung pinaka-special na Tita Chayong cashew nuts. Bakit ho ito iba dun sa pinakita niyo po kanina? Kasi nga po yan ay hindi dumadaan doon sa madadagtaan siya. Wala ho siyang dagta, kaya wala siyang nararamdaman kayo dito. Masabi ho ba natin na naging importante, ngayon ho na entrepreneur na kayo, for the past 10 years na kung hindi ako nagkakamali, gaano ka-importante yung kayo ho mismo yung nagsaka nito at some point sa buhay po ninyo? Maganda ho dahil kumbaga yung produktong dating napakamura, yung mga isang Maganda.
Pero sabihin ho natin, marami naman ho pwede maging entrepreneur, pero Kami, kayo ho yung una. Marami rin ho ba sa mga entrepreneur dito, sila rin ho, nagsaka rin ho sila noon? hindi. Kayo lang ho. Namimili lang po sila. Tapos, ipinaprocess nila. Ano ho yung advantage po noon? Sa una, hindi ka namuhunan. Alam nyo, nung una ho, pinahiram lang kami ng Samahan ng Kababaihan, yung tawag dito, RIC, Rural Improvement Club, 5,000. 5,000 pesos lang. Pagkayari yun, nung mabayaran ko yun, pinahiram nila ako ng 50,000. Nung mabayaran ko ho yun, pinahiram ako ng national 200,000. At saan ho nakakaabot ang Chayong Kasuy, Cashew Nuts? Ay kung saan ho yun nakakarating, meron nga ho dito mga exporter na pumunta. Kaya lang wala kaming punang malaki para yung volume na kailangan ng mag-export. Kailangan Yun po ba yung sunod po yung challenge na hinaharap na makapag-export o hindi niyo ho talaga balak mag-export? hindi na ho siguro balak kasi nga ho, iba sila. Japan, Egypt, kung gusto nila sila lang. Eh, paano ho kung dumating yung panahon na kami nila, marami ng aming kalakal. E di wala ho kami support sa local. Opo. E di mag-local na lang kami. Meron namang suki. Oho, at saka taga rito yung matutulungan, hindi ho dayo. Opo. Hindi taga-ibang bansa. Ang makikinabang sa aming kaalaman, kababayan. Ano po yung pinaka naging mahirap bilang isang entrepreneur in the past 10 years po? Nakakahiya man sabihin, pero sasabihin ko yung totoo. Puhunan. Napakalaki yung puhunan kasi nito. Opo. Minamani-mani lang. Kasi napakamahal din. Oho. Ano naman po yung pinaka masaya bilang isang entrepreneur in the last 10 years? Pinakamaganda yung pagpapasko, yung aming manggagawa, may papasko, yung aming manggagawa, nag-enjoy namin sila. Okay. Tinatala namin sila sa swimming pool. Nag-enjoy namin. May outing ho. Yun ang pinakamasaya. Nagbibigyan namin ng kasayahan yung aming manggagawa. Ano pong mapapayo po nyo sa mga iba pang magsasaka na baka po ay nanonood po ng ating television show? May papayo ko lang ho, magtiyaga. Kasi ang isang magsasaka, maraming magagawa. Hindi gaya ng isang empleyado. Kung mag-empleyado ka, nakapokus yung pagkatrabaho mo sa pagiging empleyado. Diba? Pero ang magsasaka ko, marami ang magagawa kung gugustuhin. Don't stop learning. Humanap ng mga paraan para ma-improve di lamang ang sarili kundi ang produkto natin. Yan ang natutunan natin kay Tita Chayong na nag-transition mula magsasaka sa pagiging entrepreneur. Hello, Josie? Hi, Bam! Hey! Pasalubong! Tama-tama! Galing ako sa isang entrepreneur. Pero bibigyan lang kita ng pasalubong kung mahulaan mo yung bugtong na ito. May isang prinsesa na nakaupo sa tasa. That's easy. Adding Chayong's roasted cashew, 50 grams. Galing bataan. Galing mo naman, in fairness. Upang mas maging maalam sa negosyo, nakakatulong din ang pakikinig sa mga comments at suggestions ng mga mas nakakaalam sa atin. At of course, ang mga tunay nating boss, ang mga customers. Yan naman ang ginawa ni Tita Baby sa kanyang Lacson Araro Cookies. Tita Baby, this business has been with your family since 1940s. Okay, so more than 70 years na po ang Araro business ho ninyo. Yes. Okay, you also took up cooking and baking. Yes. Okay. School. Okay. Formerly, yung mother ko, nung gumagawa niya ng araro, it's chopping. You can never eat two cookies. Sabi ng teacher ko, there is no business in such a way that maibiriman yung customer. So, ang ginawa niya, change your recipe. Sabi ko, no. So, yeah, you better try this one. Try niya sa akin yung business na I add more flour additives, yung may pandikit na harina. Pagkatapos, you add on egg. Then, add cheese, more cheese. Okay. Ayan, turn out good. Okay, so anong ginagawa ho natin dito? Dito kasi, dinimix natin.
egg and sugar. Okay. This is the first step ho. That's the step. Itong sunod na step, yung kneading. Yes. Ito, kailangan natin may muscles ka para dito, ano? The second step is Aha. kneading. Okay. And at this point ho, basically, binubuo yung Yes. pinaka-base ho natin ng ano. After kneading, cutting. Oho. After cutting, molding. Okay. Then, Ano ho yung pinaka natutunan nyo po na na-apply nyo sa negosyo? ang una, magpapasalamat tayo sa Diyos kasi ito given to me business na talagang naging legacy ng family namin. Mm. Pangalawa nga, I can meet several families. Oho. Oho. Ano, they are Okay, marami hong natutulungan. Okay. Pagdating naman ho sa araro mismo, aside from changing the recipe, did you change the design? Did you change the packaging? just the packaging because my parents, nilalagyan nila sa container. Okay. Container. Ay, yung lata? Oo, hindi nakikita yung laman sa loob. I see. Kanya kahit na may drog, hindi nila nakikita. Ano ho yung pinaka-advantage ng Laxon's Araro Cookies? Kasi ho, papunta lang ho dito, marami na ho namin nakita nagbebenta ng araro. We are the original. The original ho, Yes. since 1940s. Yes. Ano yung pinaka-challenges ho sa ganitong klaseng negosyo? It's been here since the 40s. Yung competition. Competition, okay. Number one. Mhm. Kasi nga, among others na nakikita nila na I am on top, Mhm. pinipilit nilang pasukin ng lahat ng customer ko. Okay. So nakita naman ng market na mabibili ang araro namin among others Mhm, mhm. because of the taste, the quality. Number two, ang nakikita ko, weather din eh. Affected by weather. Pag umuulan, hindi maganda yung daw. Okay, so nasa packaging na. So, packaging. Ito ho ba yung size talaga na binibenta ho ninyo? May mas maliit, ano? May mga smaller sizes rin, no? Medium sizes. Okay, ano ho yung pinakamabentang size? This big size and the mini size. Kasi Ah, mini, they can buy for 50 pesos. okay. This is 135. Saan ho umabot yung inyong cookies, no? Nako, different nation, different state. Iba-ibang bansa na po. Oh, yes. Okay. But if we were in the Philippines, where would we go to buy your cookies? I have in Tagaytay branch, Tagaytay, Antipolo, Mhm. Las Piñas. Kayo, very established na ho kayo dito sa business ho na ito. Kung meron hong gustong magsimula ng kanilang negosyo, like cookie business for example, ano ho yung mapapayo po natin? Ang payo ko, talaga, kung magninegosyo, talaga ang focus nasa negosyo. Okay. Kasi kung wala ang focus sa negosyo, at ihahayaan lang, Mhm. si quality. Tapos, siyempre, ang worker na rely on kung ano sabihin. Mhm. Ako kasi, talagang hindi ako maalis once we are working. Meron pa po ba tayong mga next plans for the cookies? At my age of 74, I'm still, strong enough. Opo, Pero kita-kita po natin. I am Very strong. planning, I have a daughter, kanya lang optometry siya, doktor sa mata. Mhm. Sige, in later years, siguro ibibigay ko na sa anak ko. Kasi more energetic siya. Okay, at siya na ho yung magsusulat ng next chapter of the Araro Cookies. Okay, thank you very much. Tama yung gano'n. Opo. Siyempre, as family, namin, enterprises, hindi At- patras sa anak ko. 4 generations na ho yun. Fourth generation. Thank you ho. Thank you very much po. Maraming salamat. Maraming salamat mga kago-negosyo sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Sa susunod po, isa pa pong inspiring episode dito lang sa SME Go! Maraming salamat sa ating mga annual partners. PLDT SME Nation, Smart Communications, Meralco, RFM Corporation, PTI Family Canegosyo, Avon Cosmetics, Multiply.co, Orchard Property Marketing Corporation, Isuzu Philippines Corporation, LGC Express Incorporated, and Value Line Systems and Solutions Corporation.